Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Rodriguez, shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3611 hanggang 3615. Mula nang matuklasan ni Fei Langsheng ang bunganga, siya at si Dao Labindalawang ay patuloy na tumitingin sa bunganga, kahit na kumukurap, dahil sa takot na may mawala. Hindi nagtagal, isang malakas na putok ang nagmula sa bunganga, at ang pagsabog ay naging sanhi din ng pagputok ng bunganga sa kalangitan. Naikuyom ni Dao Labindalawa ang kanyang kamao sa isang iglap, at tumulo ang matinding pawis sa kanyang noo. Tapos na, pumuputok na naman ang bulkan. Sinabi ni Dao na kahit na hindi niya alam ang sitwasyon ng Aaron, ang pagsabog ng bulkan sa sandaling ito ay tiyak na hindi magandang bagay para sa Aaron. Pagkatapos ng pagsabog, alikabok ang buong kalangitan, ngunit walang lava na bumubulusok. Hindi ito tulad ng pagsabog ng bulkan. Sabi ni Furlongson. Napansin din ito ng Dao Labindalawa, dahil ang pagsabog ng bulkan ay sasamahan ng pagputok ng magma, ngunit walang ibang sitwasyon maliban sa alikabok sa kalangitan. Hindi ito bulkan. Saan nanggagaling ang pagsabog? Nagdududang sabi ni Dao Labindalawa. Kumunat ang noo ni Fei Langsheng. Ang pagsiklab ngayon ay sanhi ng isang uri ng kapangyarihan, ngunit ito ay kakaiba sa Fei Langsheng. Pamilyar na pamilyar siya sa kapangyarihan ng Aaron. Kung ang kapangyarihan ay kay Aaron, makikita niya ito sa unang pagkakataon. Gayunpaman, ang puwersang ito ay kakaiba at mas malakas pa kaysa sa Aaron. Sinabi ni Aaron na maaaring may isang malakas na tao na nakatago sa malaking batong iyon. Tanong ni Fei Langsheng. Nabanggit lang ito ng Dao Labindalawa kay Fei Langsheng, ngunit hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Yun ang sinabi niya, pero hindi ko nakita. Sabi ni Dao Labindalawa. Namutla ang mukha ni Fei Langsheng sa isang iglap. Kung ang puwersang ito ay kabilang sa malakas na nasa malaking bato, kung gayon ang katapusan ng Aaron ay may isip. Sa kanyang lakas, hindi siya kailanman magiging kalaban ng puwersang ito, at ang pagsabog ngayon ay malamang na nakatutok sa Aaron. Kung mamatay si Aaron, nais ni Fei Langsheng na bumalik sa mundo ng Xuanyuan. Bagaman hindi ito isang malaking problema, walang sino man ang maaaring magtanong tungkol sa kung paano maabot ang banal na kaharian. Huminga ng malalim, sinabi niya, hindi ko na nararamdaman ang kapangyarihan ng Aaron. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Dao Labindalawa. Tinanong niya si Fei Langsheng, anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin dyan? Ang pagsabog ngayon ay malamang na sanhi ng malakas na tao sa malaking bato, at ang kapangyarihan na nararamdaman ko ay mas malakas kaysa sa Aaron, na nangangahulugan na ang Aaron ay maaaring gisingin ang malakas na tao at mamatay ng malungkot sa mga kamay ng malakas na tao. Sabi ni Furlongson. Matapos marinig ito, naglupasay si Dao Labindalawa sa lupa at naghintay ng 3 taon. Sa sandaling ito, bigla siyang naging desperado. Hindi alam ng Dao Labindalawa kung paano tatanggapin ang katotohanan ito. No, how could it be? How could 3,000 die? Sabi ni Dao Labindalawa sa sarili, umiling-iling at tinanggihan ang resulta. Ngunit halos nakumpirma na ni Fei Langsheng ang kanyang haka-haka na bagaman malakas ang Aaron, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila. Walang paghahambing sa pagitan nila. Matapos tingnan ang Dao Labindalawa, plano ni Fei Langsheng na umalis. Pagkatapos ng lahat, patay na ang Aaron. Walang silbi ang manatili siya rito. At saka, kapag nahuli na siya ng malakas na lalaki, pati buhay niya ay malalagay sa panganib. Ngayon ay mahahanap na lamang niya ang daan patungo sa mundo ng Xuanyuan ng mag-isa.
Kung paano maging isang banal na kaharian, kailangan niyang maghintay hanggang sa bumalik siya sa mundo ng Xuanyuan. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Fei Langsheng, isang malakas na puwersa ang yamakap sa kanya. Kahit anong pilit niya, wala itong silbi. Bakas sa mga mata ni Fei Langsheng ang kawalan ng pag-asa. Nahuli siya ng malakas na lalaki at nais na mabuhay, ngunit hindi ito gaanong simple. Gusto mo pa bang pumunta? Isang boses mula sa malayo, malinaw sa tenga. Fei Langsheng sumuko sa pakikibaka, sinabi, wala akong kawalang katarungan sa iyo, bakit hindi mo ako palayain? Kapag nagkita tayo ng mga matandang kaibigan, hindi ba natin pinag-uusapan ang nakaraan? Nagpatuloy ang boses. Nagulat si Fei Langsheng na hindi pa niya nakilala ang ganoong kalakas na tao, at walang ganoong tao sa mundo ng Xuanyuan. Paano niya nakilala ang isang matandang kaibigan? Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap na ito. Nangangahulugan ito na si Fei Langsheng ay hindi nang ahas na magsalita ng kusa. Hihintayin na lang niya na lumitaw ang may-ari ng boses. Ang Dao 12, na nakalupasay sa lupa, ay walang pakialam kung sino ang boses. Kahit na gusto siyang patayin ng kabilang partido, ang Dao 12 ay hindi makikipaglaban, dahil para sa kanya, namatay si Aaron, at ang kanyang buhay ay walang kabuluhan. Matapos ang 3 taong paghihintay, sa wakas ay narating niya ang ganoong resulta, na lubhang desperado para sa Dao 12. Paano ka nagpakita sa mundo? Papalapit ng papalapit ang boses, ngunit hindi maramdaman ni Fei Langsheng kung nasaan ang kabilang partido. Ipinapakita nito na ang lakas ng kabilang partido ay higit sa kanya, na ginagawang imposibleng madama ang pagkakaroon ng kabilang partido. Anong ibig mong sabihin? Kakaiba ba na nandito ako? Tanong ni Fei Langsheng. Siyempre, kakaiba. Total, ito ang lupa. Nang bumagsak ang mga salita, lumitaw ang figure ni Aaron sa harap nila. Nang makita ni Fei Langsheng at Dao 12 ng malinaw ang Aaron, natarante silang lahat. Sa puso ng Dao 12, patay na si Aaron. Sa puso ni Fei Langsheng, naniniwala siya na ang malakas na puwersang ito ay nagmula sa malakas na nasa malaking bato, ngunit ngayon ay tila ang pinuno ng kapangyarihang ito ay Aaron. Ngunit paano ito? Paano biglang magiging napakalakas ng Aaron? Nangangahulugan ba na ang kanyang kasalukuyang estado ay nalampasan ang banal na estado? Huminga ng malalim si Fei Langsheng, ngunit hindi pa rin kumalma ang kanyang hindi mapakali. Ikaw, nalampasan mo na ang Divine Realm. Hindi makapaniwalang tanong niya. Wala pang oras na sumagot si Aaron, galit na ang Dao 12 at tumakbo sa Aaron. Aaron, hindi ka patay, hindi ka patay. Excited na sabi ni Dao 12. Walang choice si Aaron kundi ngumiti at sinabing, gusto mo pa ba akong mamatay? Hindi narinig ng Dao 12 ang sinabi ni Aaron. Siya ay lubos na nalubog sa kanyang sariling mundo at nasa sabik. Patuloy niya, mabuti kung hindi ka mamatay, mabuti kung hindi ka mamatay, at tumangkad ka. Napakaganda, napakahusay. Sa pagharap sa nasasabik na kalokohan ng Dao 12, hindi siya pinilit ni Aaron na kumalma. Kung tutuusin, naiintindihan niya ang pananabik ng Dao 12. Gaano katagal na? Si Aaron ay nagtanong kay Fei Langsheng, dahil kahit na magtanong siya ng 12 tanong, malamang na hindi niya marinig ang kanyang sinasabi. Aaron taon, sabi ni Fei Langsheng, Han 3,001 leng. Bagamat nahulaan niya na hindi maikli ang oras, hindi niya inaasahan na 3 taon na pala ang lumipas. Hindi nakakagulat na ang Dao 12 ay may napakalaking pagganap. 3 taon na siyang naghihintay. Halatang imposibleng kumalma siya ng ilang sandali at kalahati. Ikaw, ano ka ngayon? Ito ang pinakamalaking tanong sa puso ni Fei Langsheng, at ang bagay na pinakagusto niyang malaman. Dahil nakita niya ang Aaron sa banal na kaharian, ngunit ngayon ay mas makapangyarihan ang Aaron kaysa dati. Hindi niya maisip at mailarawan ang kasalukuyang kaharian ng Aaron. Ang banal na kaharian, maaari mo ring maunawaan na ngayon ay talagang narating ko na ang banal na kaharian. Sinabi ni Aaron na ang kanyang kaharian ay hindi napabuti. Noong mga panahong iyon, isa lamang siyang huwad na kaharian ng mga espiritu. Sa nakalipas na 3 taon, ginamit ni Aaron ang kapangyarihan ng pakikipaglaban sa higanteng palakol upang pinuhin ang kanyang sariling lakas, na talagang nagtataglay ng kapangyarihan ng banal na kaharian. Noong panahong iyon,
Nagkaroon din ng pagkakataon si Aaron na gamitin ang kapangyarihan ni Tianlei para pinuhin ang kanyang lakas, ngunit sa oras na iyon, nais lamang ni Aaron na gamitin si Tianlei para harap si Linlong, ganap na binabaliwala ang tunay na halaga ng Tianlei. Anong ibig mong sabihin? Malinaw na hindi naintindihan ni Fei Lingsheng ang sinabi ni Aaron, at tanong na may pagtataka sa mukha. Kung gusto kong magkaroon ng tunay na kapangyarihan ng Divine Realm, kailangan kong dumaan sa tempering ng Tianlei. Sa simula, ginamit ko si Tianlei para harapin si Linlong. Hindi ko nilalaro ang tunay na halaga ng Tianlei, kaya na-miss ko ang pagkakataong makapasok sa tunay na kaharian ng Diyos, ngunit ngayon, pagkatapos ng 3 taon ng lakas ng loob, nakamit ko ang resulta ng binyag kay Tianlei. Paliwanag ni Aaron. Halos hindi maintindihan ni Fei Lingsheng ang kahulugan ng mga salitang ito, ibig sabihin, upang magkaroon ng tunay na kapangyarihan ng banal na kaharian, dapat tayong mabanyagan ng kulog. Ngunit sa mundong ito, magbubukas ang pintuan ng langit, at kailangan mo ring pumasok sa pintuan ng langit at makarating sa ibang mundo. Sabi ni Furlongson. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na tumangala sa langit, na may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at sinabing, sa aking kasalukuyang lakas, gusto kong bumalik sa mundo ng Xuanyuan. Kapag gusto kong buksan ang Tianmen, dapat bukas. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng malaking dagok kay Fei Lingsheng. Isa na siyang very qualified na guro ngayon. Wala siyang qualification para ma-trigger si Tianlei. Gayunpaman, ang lakas ng Aaron ay maaaring magbukas ng Tianmen anumang oras. Masyadong malaki ang gap. Noong una kong nakilala si Aaron, kahit na napakalakas din niya, mayroon pa ring tiyak na agwat sa pagitan niya at ni Fei Lingsheng. Noong nakaraan, si Fei Lingsheng ay isang nunal na langgam sa mata ni Aaron. Talagang pambihira ka. May nagawa ka na hindi pa nagawa ng sino man sa mundo ng Xuanyuan. Sabi ni Fei Lingsheng na may mapait na ngiti. Tiyak na may tunay na Diyos sa mundo ng Xuanyuan, ngunit hindi mo alam iyon. Hinding-hindi ako ang mauuna. May malinaw pa ring pag-unawa si Han Sanchen sa bagay na ito. Hindi niya akalain na nakagawa siya ng isang bagay na hindi pa nagagawa. Pagkatapos ng lahat, sa mahabang kasaysayan ng mundo ng Xuanyuan, sino ang nangahas na maggarantiya na walang tunay na kaharian ng Diyos? Biglang may naisip si Fei Lingsheng. Hindi na siya makapaghintay na tanungin si Aaron, sa iyong kasalukuyang lakas, hindi mo ba madaling harapin si Linlong at lutesin ang nakatagong panganib na ito para sa mundo ng Xuanyuan? Ang Aaron ay talagang mas malakas kaysa dati. Dati ay isang hakbang lang ang layo niya sa Diyos, ngunit ngayon siya na ang tunay na Diyos. Gayunpaman, hindi pa rin sigurado ang Aaron tungkol kay Linlong, dahil alam niyang hindi kabilang si Linlong sa mundo ng Xuanyuan. Nagmula ito sa mas mataas na espasyo, kaya walang ideya ang Aaron kung gaano kalakas ang Linlong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po. Kang masyadong mapagkunwari, ang mga taong ito